Ang unang linggo ng aking bagong buhay ay tila isang matinding pagsasanay sa militar. Ngunit may kasamang lambing. Gising na ang aking katawan sa alas 4 ng madaling araw. Hindi dahil sa alarm clock ng isang mamahaling smartphone, kundi dahil sa marahang yugyog ni Julio sa aking balikat at sa amoy ng bagong barakong kape na kanyang tinitimpla. Ayos ka lang ba, Jerome? Kung napapagod ka, pwedeng dito ka na lang muna sa kubo. Ako na yung bahalang pumalaot. May pag-aalalang sabi niya sa isang umaga habang pinapanood akong nagtatalisod sa pagsusuot ng lumang bota. Ngumiti ako sa kanya kahit na ang totoo sumasakit na yung bawat kalamnan ng aking likod. Sabi ko sa'yo, magkatuwang tayo rito. Kung nasa ng bangka mo, naroon din ako. Wika ko. Dinala namin ng maliit na bangkang kahoy sa dalampasigan. Ang puting buhangin ng laiyan na dating tinatampisawan ko sa laro at bakasyon ay naging lugar na ng aking marubdob na pakikipagsapalaran. Malamig ang tubig, dagat na humahalik sa aking mga binti. Ngunit ang lamig na yon ay mabilis na napaparam. Sa tuwing hahawakan ni Julio ang aking kamay upang alalayan akong sumakay. Sa gitna ng karagatan, habang unti-unting nagpapakita ang sikat ng araw, itinuro sa akin ni Julio ang sining ng paghuhulog ng lambat. Ang bawat galaw niya ay may indayog. Isang tula ng pagsisikap na matagal kong hindi nakita sa mga air condition na bedroom sa Maynila. Ihagis mo ng pabilog, Jerome. Huwag mong biglain. Hayaan mong ang hangin ang magdala. Gabay niya. Habang nakatayo sa likuran ko, ramdam ko yung init ng kanyang dibdib na nakalapat sa aking likod. Ang kanyang mga magagaspang na bisig na gumagabay sa aking mga kamay. Nang ihagis ko ang lambat, nagkatitigan kami. May kislap sa kanyang mga mata na nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Sa sandaling yun, walang Don Eduardo na nagbabanta. Walang Rodel na nangaasar. Kami lang dalawa, ang bangka at ang karagatan. Matapos ang ilang oras na paghihintay, dumating ang panahon ng paghatak. Mabigat. Mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Halos mapatid ang ugat ko sa aking braso sa bawat hila. Sige pa, Jerome. Kaya mo yan. Sabayan mo ako. Pagpapasigla ni Julio. Sa aming huling hila, lumitaw sa ibabaw ng tubig ang lambat na puno ng nagniningningang mga isda. Mga tulingan at galunggong na kumikislap sa ilalim ng araw. Napasigaw ako sa tuwa. Isang uri ng ligaya na hindi ko naramdaman noong makuha ko ang aking unang ₱1,000,000 sa negosyo. Ito ay biyaya ng aking sariling pawis. Kasama ang lalaking mahal ko. Niyakap ako ni Julio ng biglaan, buong lakas. Dahilan upang yumanig ng bahagya ang bangka. Ang galing mo, Jerome. May paninda na tayo sa palengke. May ulam pa tayo mamaya. Nang sumapit ang dapit hapon matapos may ibenta ang mga huli sa pangpang at maihatid ang natira sa aming munting kusina, naupo kami sa unahan ng bangka na nakasadsad sa puting buhangin. Ang langit ay muling nagbihis ng kulay kahel. Isang pamilyar na tagpo na naging saksi sa aming simula.
Inakbayan ako ni Julio at isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. May amoy ng dagat at pawis. Ngunit para sa akin, iyon ang pinakamabangong amoy sa mundo. Julio, salamat. Bulong ko habang nakatitig sa papalubog na araw. Para saan? Tanong niya sabay halik ng bahagya sa aking buhok. Sa pagtuturo sa akin kung paano mabuhay ng tunay. Ang akala ko, binuhay ako ng karangyaan pero dito lang pala sa piling mo, sa ibabaw ng bangkang ito, tunay na tumibok ang puso ko. Hinigpitan niya ang yakap sa akin habang ang kahel na langit ay dahan-dahang napapalitan ng gabi. Alam naming marami pang dumarating na alon. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman kong ligtas ako sa piling ng aking mangingisda. Ang buhay sa Laiya ay may sariling musika. Kung sa Maynila, sanay ako sa busina ng mga sasakyan at sa walang katapusang ingay ng mga sementadong kalsada. Dito, ang gigising sa iyo ay ang banayad na bulong ng hangin at ang tila awit ng mga ibon sa madaling araw. Isang buwan na ang lumipas mula nung talikuran ko ang aking nakaraan. Ang aking mga palad na dating makinis ay nagsisimula ng magkaroon ng mga gasgas at kalyo. Mga patunay ng aking pagsisikap na maging karapat-dapat sa buhay na pinili ko. At sa bawat kalyong nabubuo, may kalakip na pagmamalaki. Hindi na ako ang mahinang si Jerome na umaasa sa yaman ng magulang. Ako na si Jerome na natututong tumayo sa sarili kong mga paa. Isang hapon, matapos ang isang linggong sunod-sunod na malalakas ang ulan na pumipigil sa aming pumalaot, sa wakas ay sumilay na muli ang magandang panahon. Nagpasya kaming maglakad-lakad sa palengke upang ibenta ang ilang natuyong isda na pinatuyo namin ni Julio. Habang naglalakad sa kalsada, bitbit ang mga basket, napansin ko ang mga tingin ng mga tao. May mga bumubulong, may mga matatandang nag-uusap habang nakaturo sa amin. Ang isang maliit na bayan tulad ng Laiya ay mabilis kumalat ang tsismis. Alam ng lahat na ang anak ng may-ari ng sikat na resort ay nakikitira ngayon sa isang simpleng mangingisda. Naramdaman kong bumagal ang lakad ni Julio. Nakayuko siya, mahigpit ang hawak sa hawakan ng basket. Tila ba, dinala niya ang lahat ng bigat ng mapanghusgang mundo. Huminto ako sa paglalakad. Ibinaba ko ang aking basket sa tabi ng kalsada at hinawakan ko ang kanyang siko. Julio, tingnan mo ako. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. May lungkot at hiya sa kanyang mga mata. Jerome, baka nakakahiya sa'yo. Sanay ako na pinag-uusapan ng mga tao rito pero ikaw, hindi ka dapat nakakaranas ng ganito. Ngumiti ako sa kanya ng buong tamis. Walang pakialam kung may nakakakita sa amin. Julio, ang nakakahiya ay ang mabuhay sa kasinungalingan. Ang magmahal ng tapat ay isang karangalan. Hayaan mo silang mag-usap, ang mahalaga. Alam natin ng totoo sa puso natin. Upang patunayan ang aking mga salita, hinawakan ko ang kanyang kamay. Magkahawak kamay kaming naglakad sa gitna ng palengke. Itinaas ang aming mga noo. Unti-unting naparam ang lungkot sa mukha ni Julio at pinalitan ito ng isang matatag na ngiti. Ang kanyang kamay
ay humigpit sa hawak sa akin. Tila ba sinasabing, salamat sa pagiging lakas ko. Nang matapos ang aming pagtitinda, bumalik kami sa dalampasigan bitbit ang konting kita at ilang pirasong gulay para sa aming hapunan. Naupo kami sa puting buhangin, pinapanood ang pagsisimula ng dapit hapon. Ang langit ay nagsimula na namang magbago. Nagbihis sa pamilyar nitong kahel na kulay na tila ba nagniningning na ginto sa ibabaw ng tubig. Inilabas ni Julio ang isang maliit na kwintas na gawa sa kabibe mula sa kanyang bulsa. Simple lang ito, ngunit halatang pinaghirapan niyang ukitin. Jerome, ginawa ko to nung mga araw na umuulan at hindi tayo makalabas. Gusto kong isuot mo to para kahit nasan ka, alam mong may isang mangingisda na nag-alay ng buong puso para sa'yo. Ikinabit niya ang kwintas sa aking leeg. Nakaramdam ako ng init ng kanyang mga daliri sa aking balat. Tiningnan ko ang kabibe. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Ito yung pinakamahalagang alahas na natanggap ko sa buong buhay ko, Julio. Bulong ko habang unti-unting inilalapit ang aking mukha sa kanya. Sa ilalim ng kahel na langit ng Laiya, sa gitna ng bulong ng baybayin na tila sumasang-ayon sa aming pag-iibigan, pinagsaluhan namin ang isang halik na puno ng pasasalamat at katatagan. Isang halik na nagpapatunay na ang pagsubok ng ibang tao ay walang halaga kumpara sa ilalim ng aming sumpaan. Ang katahimikan ng dagat ay madalas na mapanlinlang. Sa ibabaw, maaari itong maging kasing linaw ng kristal at kasing banayad ng oyayi, ngunit sa ilalim may mga alon na nagbabadya ng hindi inaasahang pagbabago. Isang hapon habang abala si Julio sa pag-aayos ng sirang katig ng aming bangka, isang batang taga-bayan ang lumapit sa aming kubo. May dala siyang isang puting sobre na may formal na tatak. Kilalang kilala ko ang logo na naroon. Ito yung opisyal na selyo ng korporasyon ng aking ama. Kuya Jerome, may nag-iwan po nito sa may sakayan. Sabi, ibigay daw po sa inyo. Wika ng bata bago mabilis na tumakbo palayo. Nang buksan ko ang liham, tila biglang huminto ang pag-ihip ng hangin. Hindi ito galing sa aking ama kundi sa aking ina. Si Doña Elena. Bihira siyang makialam sa mga desisyon ng aking ama. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang sulat kamay ay puno ng panginginig at pakikiusap. At ang sabi sa liham, Jerome, anak, alam kong pinili mo yung buhay riyan sa Batangas at ginagalang ko yung desisyon mong sundin ng puso mo. Ngunit nakikiusap ako sa iyo. Kahit isang araw lang, bumalik ka sa Maynila. Ang papa mo, inatake siya sa puso nung isang gabi matapos ang isang matinding pagtatalo sa board meeting tungkol sa pagkawala mo. Nasa ospital siya ngayon. Hindi siya nagsasalita. Pero alam kong ikaw ang hinahanap ng kanyang mga mata. Pakiusap anak, huwag mong hayaang maging huli ang lahat bago mo siya mapatawad. Nabitiwan ko ang papel. Parang biglang nawalan ng lakas ang aking mga binti at napaupo ako sa buhangin. Galit ako sa aking ama dahil sa pagtataboy niya sa amin. Ngunit sa huli, ama ko pa rin siya. Ang dugo niya ang nananalaytay sa aking mga ugat. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat. Si Julio pala. Kanina pa pala niya akong pinapanood at dahan-dahan niyang pinulot
ang nahulog na liham para basahin ito. Inasahan kong makikita ko yung takot o lungkot sa kanyang muka. Ang takot na baka tuluyan na akong bumalik sa Maynila at iwan siya. Ngunit sa halip ang nakita ko sa kanya ay ang mga mata ng malalim na pag-unawa at isang matatag na pagmamahal. Naupo siya sa tabi ko, hinawakan ng magkabila kong kamay at hinalikan ang aking mga daliri. Kailangan mong pumunta, Jerome. Marahang sabi ni Julio. Ang kanyang tinig ay parang banayad na alon na nagpapakalma sa nagwawalang bagyo sa loob ng dibdib ko. Pero Julio, paano kung harangin nila ako? Paano kung hindi na ako makabalik sa'yo? May takot kong tanong. Sabi ko pa, ayokong iwan ka rito. Ngumiti si Julio. Isang ngiti na may bahid ng lungkot ngunit puno ng tiwala. Jerome, ang anak ay palaging babalik sa kanyang magulang sa oras ng pangangailangan. Kung hindi mo siya pupuntahan, habang buhay mong dadalhin yung bigat na yan sa puso mo. At ang pag-ibig natin, hindi yan parang bakas sa buhangin na nabubura ng unang hampas ng alon. Nakaukit yan sa puso ko. Tumayo siya at itinayo rin ako. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na pumatak sa aking pisngi. Pumunta ka sa Maynila. Harapin mo yung pamilya mo. At huwag kang magalala. At ito lumingon si Julio sa abot tanaw kung saan ang araw ay nagsisimula ng humalik sa dagat. Nag-iiwan ng isang napakagandang kulay kahel sa kalangitan. Sabi pa niya, nandito lang ako sa tabi ng bangka natin. Tuwing dapit hapon, hihintayin kita sa ilalim ng kahel na langit ng Laiga. Kahit gaano katagal. Sa sandaling yun, naramdaman ko kung gaano ako kabihira at kabalad-palad na ibigin ng isang lalaking tulad ni Julio. Ang kanyang pag-ibig ay hindi maramot, hindi makasarili. Ito ay malawak at mapagpalaya tulad ng dagat. Niyakap ko siya ng buong higpit bago ako naghanda para sa aking paglalakbay patungo sa isang mundong akala ko ay tuluyan ko ng tinalikuran. Ang biyahe patungong Maynila ay tila isang paglalakbay. Pabalik sa isang buhay na unti-unti ko nang nalilimutan. Habang lumalayo ang bus sa mga baybayin ng Batangas, unti-unting napapalitan ang amoy ng alat at sariwang hangin ng usok ng mga pabrika at sasakyan. Ang mga luntiang puno ay naging mga nagtataasang gusali ng bakal at semento. Ngunit kahit nasa ng katawan ko, ang isip ko ay naiwan sa pampasiglang puting buhangin ng Laiga. Naroon sa tabi ng isang lalaking nagngangalang Julio na alam kong sa mga oras na to ay mag-isang nag-aayos ng lambat sa ilalim ng init ng araw. Nang marating ko ang pribadong ospital kung nasaan ang aking ama, sinalubong ako ng aking ina sa hallway. Bakas sa kanyang mukhang labis na pagod at puyat. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Umiiyak. Salamat at dumating ka na, Jerome. Salamat, anak. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Kamusta po si Papa? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Ligtas siya sa kapahamakan. Ngunit mahina pa rin yung kanyang katawan. Ang sabi ng doktor, kailangan niyang iwasan ng anumang stress. Pumasok ka sa loob, Jerome. Kanina pa siya gising. Pakiusap ni Mama.
Huminga ako ng malalim, hinawakan ko ang kabibing kwintas na nakatago sa ilalim ng aking damit. Ang regalo ni Julio. Nagbigay ito sa akin ng kakaibang lakas. Pumasok ako sa mamahaling silid ng ospital. Naroon ang aking ama, nakahiga sa kama. Napapaligiran ng malalaking makinang may ritmong tumutunog ng beep. Ang dating makapangyarihan at kinatatakutan kong Don Eduardo ay tila lumiit at tumanda ng husto sa aking paningin. Nang bumaling ang kanyang tingin sa akin, nakita ko yung panlalaki ng kanyang mga mata. Kasunod ang isang emosyong matagal na niyang tinatago, ang pangungulila. Lumapit ako sa tabi ng kanyang higaan. Walang nagsalita sa amin sa loob ng ilang minuto. Tanging ang mga tunog ng mga aparato ang bumabasag sa katahimikan. Papa, nandito na po ako. Panimula ako. Ang boses ko ay banayad ngunit may katatagan. Dahan-dahang tinaas ng aking ama ang kanyang nanginginig na kamay. Inabot ko yun. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang mahigpit na pisil ng aking ama. Hindi bilang isang boss na nag-uutos kundi bilang isang magulang na natatakot mawalan ng anak. Jerome, hinakala ko, akala ko hindi mo na ako mapapatawad. Inakala ko tuluyan mo na kaming tinalikuran. Mahina at paos niyang wika. Galit ako sa ginawa niyong pagtataboy sa amin, Papa. Pero hindi ko kayang tiisin yung pamilya ko sa oras ng ganitong pagsubok. Sagot ko habang pinipigilan ng aking mga luha. Sabi ko pa, ngunit kailangan niyong malaman na hindi nagbago yung nararamdaman ko. Si Julio pa rin yung pipiliin ko. Napakapit ang aking ama. Akala ko magwawala siya tulad ng dati, ngunit isang malalim na buntong hininga lang ang kanyang pinakawalan. Ang tigas talaga ng ulo mo. Mana ka sa akin. Pag-uusapan natin yan pag nakalabas na ako rito, pero sa ngayon, pakiusap. Manatili ka muna rito sa tabi ng mama mo habang nagpapagaling ako. Tumingin ako sa labas ng bintana ng ospital. Sa labas ang araw ay nagsisimula ng bumaba sa pagitan ng mga nagtataasang skyscraper ng Maynila. Ang langit ay nagkukulay kahel din, isang kahel na madumi dahil sa usok ng lungsod. Naalala ko ang pangako ni Julio. Sa mga oras na to, alam kong nakatayo siya sa tabi ng aming bangka sa Laiya. Nakatitig sa malinis at nagniningning na kahel na langit ng dagat. Naghihintay sa aking pagbabalik. Konting tiis na lang, Julio. Bulong ko sa aking sarili. Lalaban ako rito dahil alam kong may naghihintay sa akin dyan. Ang 2 linggo ko sa Maynila ay naging parang isang taon sa aking pakiramdam. Gabi-gabi, bago ko ipikit ang aking mga mata sa maragyang kwarto ng aming bahay, hinahawakan ko ang kwintas na kabibe na regalo ni Julio. Iyon ang aking kompas, ang aking gabay upang hindi malunod sa mundong pilit akong binabawi. Bumubuti na yung lagay ni Papa. Nakakapagsalita na siya ng maayos at unti-unti na ring naibabalik ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit habang abala ako sa pag-aalaga sa kanya at sa pag-aasikaso ng ilang mahalagang dokumento sa kumpanya na
hindi pwedeng pabayaan. May isang anino na palihim na kumikilos sa dilim. Si Rodel. Bihira ko siyang makita sa ospital. At kapag nagkakatagpo kami sa opisina, umiiwas siya ng tingin na may kasamang kakaibang ngiti. Isang ngiti na alam kong may ibig sabihin. Bilang pinsan ko, kilala ko yung ugali niya. Hindi siya papayag na basta-basta na lamang ako bumalik sa kumpanya ng walang ginagawang hakbang. Isang gabi habang naghahanda ako ng mga ulat para sa susunod na linggo, tumunog ang aking lumang telepono. Isang unregistered number ang tumatawag. Hello? Sagot ko. Jerome. Isang pamilyar, malalim at barakong boses ang narinig ko sa kabilang linya. Ngunit ang boses na to, na dating puno ng sigla, ay parang basag na ngayon at hirap magsalita. Julio? Biglang tumayo ang aking mga balahibo. Napahawak ako ng mahigpit sa lamesa. Julio, bakit ngayon ko lang napatawag? Kaninong numero to? Ayos ka lang ba? Jerome, patawad. Bulong niya. Narinig ko ang marang hagulgol niya sa kabilang linya. Kasabay ng tunog ng banayad na alon sa background. Gusto ko lang marinig yung boses mo sa huling pagkakataon. Anong huling pagkakataon? Julio, anong sinasabi mo? Dinaluyong ng matinding kaba ang dibdib ko. May nangyari ba riyan sa Laiya? Sabihin mo sa akin. Pumunta yung pinsan mo, si Rodel, kasama yung mga pulis at ilang opisyal ng barangay. Sabi nila, nilabag ko raw yung batas. May pinirmahan daw akong kasunduan noon tungkol sa upa ng lupa ng kubo na hindi ko nabayaran. Ibebenta na raw yung bahagi ng baybayin kung saan nakasadsad yung bangka natin, Jerome. Pinapaalis na nila ako rito. Sabi ni Rodel, kung hindi ako aalis, sisiguraduhin niyang hindi na kita. Hindi ka na makakabalik sa kumpanya at tuluyan ka ng itatakwil ng papa mo. Nanghina ako. Ang galit na nararamdaman ko kay Rodel ay sumabog sa aking dibdib. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kumpanya para gipitin ng isang walang kalaban-labang mangingisda habang wala ako. Julio, makinig ka sa akin. Mariin kong sabi habang tumutulo ang aking luha. Huwag kang aalis. Huwag kang pipirma sa kahit anong papel. Pabalik na ako riyan. Ngayon din. Huwag na, Jerome. Baka mapahama ka. Hindi ako mapapahamak, Julio. Dahil ikaw yung tahanan ko eh. At walang sino mang pwedeng sumira nung tahanan natin. Wika ko. At ibinaba ko ang telepono. Hindi ko na hinintay ang umaga. Kinuha ko yung aking jacket at ang aking mga susi. Habang pababa ako sa hagdan, sinalubong ako ng aking ina na may paalala. Jerome, gabi na. Saka pupunta? Tanong ni Mama. Sa lugar kung saan naroon yung puso ko, Mama. Sagot ko habang pilit na pinatitigas ang aking boses. Pakisabi kay Papa, mahal ko siya bilang ama ko pero hindi ko kayang maging bahagi ng isang pamilya na sumisira sa aking buhay. Sa buhay ng ibang tao, para lang sa interes ng negosyo. Tinalikuran ko ang marangyang mansyon. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagmaneho ako pabalik sa Batangas. Ang daan ay madilim
at puno ng liku-liko. Ngunit sa dulo ng bawat tahak ko, may isang kahel na langit na naghihintay sa aking pagbabalik. At sa lalaking handa kong ipaglaban hanggang sa aking huling hininga.